To be a father, F-A-T-H-E-R, you have to be faithful, accessible, trustworthy, honest, encouraging, and responsible. At yan po ang mga pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating linggo as we start today our week-long celebration of Father's Day. Hello everyone, my name is Janelle So, and you are watching Kababayan LA kung saan po sa buong linggo, ngayong linggo, tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga ama. Starting with today as we feature a very proud Kababayan dad. And we're gonna talk to him later and ask him about his secrets on being a successful father. Pero bago po ang lahat, dahil Lunes naman po ngayon, hindi po mawawala ang mga balita mula sa balita. Advance Happy Father's Day to you, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, joining us from their Glendale News Office. Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Janelle, at lahat po ng manonood ng Kababayan LA. Ayan. Mga balita natin ngayong hapon, Ronnie. Let's start with this disturbing news. It's not a great news, certainly not good PR material from the Philippines or for the Philippines. Ang RP daw ay kasama pa din sa watchlist ng human trafficking sa US. Oo, ang masakit nito, Janelle, is ang nakuha nating figures, although 2007 pa ito, sinasabi na mayroong mga 400,000 na mga kababaihan nating mga kababayan natin, mga Pilipina, ang tinatraffic po at ito po ay nagiging subject of sex exploitation sa iba't ibang bansa like mga Muslim countries, Singapore even, at saka at another 100,000 po ng ating mga kabataan, mga bata, actually mga children, not only are they exploited for sex but also for labor. Ayan, at nakakalungkot na balita ito. What is the government doing about this? Philippine government? Oo, yung ibang bayan, sinasabi ng US State Department, they're trying to improve their conditions, naging compliant sila as far as their listing is concerned, Ang problema sa Pilipinas ay wala yatang nangyayari, as far as ang ating bayan for the last past year, isang taon na yan, Hindi yata nagbago ang condition sa atin. So, ganun pa rin ang listahan natin kasi there are 4 tiers yan, Tier 1, yung mga tinatawag nilang mga bayan na mga compliant. Tapos Tier 2, kasama tayo sa Tier 2, sa listahan ng mga bayan na yan, medyo hindi maganda yung listahan na yan. Pero hopefully, pagka pumasok na ang administrasyon ni Senator Noynoy Aquino, ang ating 15th President, sana naman mapansin niya itong listahan na to para mag-improve ang ating condition doon, lalo na sa ating mga kababaihan at sa ating mga bata. Alright, correct. But you know what? It's not only that. Aksidente naman sa Cebu, nakakalungkot na balita din. 21 ang patay. Most of them are foreigners. Oo, mga Iranian students, medical and nursing students po. Nangyari po ito sa Cebu nung Sunday nila, Manila time. Meron po isang tourist bus. Apparently they're on their way or going back to from an excursion, at apparently sabi nila, although hindi pa rin confirmed, nag-fail yata ang brake itong bus na ito. Meron mga 50 or up to 70 passengers at nahulog po ito sa isang bangin, mga 90 feet po ito. The resulting fatalities is like we said, 21 people at isa po sa mga survivors, isa pong Pilipina, isa po siyang nani ng isang Iranian at yung pong bata na hawak niya at Iranian child, kasama rin po sa mga nag-survive. Okay, and that is certainly sad news coming from the Philippines. Meanwhile, Ronnie, puspusan naman ang pag-imbita ng Pilipinas sa mga investors na manirahan sa Pilipinas. At merong bagong programa ang Bureau of Immigration kung saan I think it's doing a lot, encouraging foreign investors to come to the Philippines and provide jobs for kababayans. That's true, Although marami nagsasabi, na medyo korap daw yung administrasyon ni Presidente Arroyo, the Philippines, our country, enjoys a very healthy economic boom nitong administrasyon ni Presidente Arroyo. Ito nga, isa sa mga programa nito, yung mga pagbigay ng mga visa, sa mga traders visa, at saka po yung mga expatriates na gusto kong magtrabaho sa ating bayan, as long as the companies involved ay nag-hire po ng at least 10 Filipinos. At sila po ay pwede rito maging empleyado rin or pwede po sila maging managers
or even as employers of these Filipino workers. Very good yan. At habang nagluluwag naman tayo sa immigration to the Philippines, ang Canadian immigration naman naghihigpit daw sa usapin ng immigration fraud. Oh no, after America, no, Canada is our number 2 destination for immigration. Alam naman natin, marami na rin tayong mga kababayan sa Canada at tuloy-tuloy po yan tumatanggap ng mga, lalo na yung mga professionals, ano, meron dyan tinatawag na point system. Alam naman natin, i-discuss natin dito sa kababayan nila, ano, Janelle. Ngayon, nag-i-expect sila kasi mukhang in-exploit din yata ng mga consultants at kung sino-sino pang mga house-show na mga sinasabing nag-a-advise sa mga kababayan natin at di ba pang mga foreigners na nag-a-apply for citizenship sa Canada, marami raw yatang naloloko rito at nakakita na nga ng Canadian immigration at ngayon, nag-i-implement sila ng mga rules and regulations para matigil na itong panloloko sa mga immigrants na ito. Alright, at mas marami pa pong mga detalye ang ating mababasa sa midweek and weekend edition of Balita, also online, www.balita.com. Maraming salamat, Ronnie Ligo. Maraming salamat po sa inyo. That was Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. And like we said, Father's Day on Sunday, sa pagbabalik naman po ng Kababayan LA, Nicole will give you tips on what to give your dads, mga inyong pong tatay sa Pilipinas when we return. Don't go away.